Sinara muna namin ni Shanley yung tindahan. Ayoko naman kasi na mag-isa lang si Shanley doon. Kaya sinama ko na. Pag ano nang kailangan ako dito yung mag ano sa malasakit ng papers ni mama. Laki ng ano ng bill ni mama. 23,557. Ano galing sa malasakit. Actually, nagtaka ako kasi ang alam ko, zero bill to pag senior dito sa malasakit. Pero ngayon, pinahingi pa ako ng ano sa DSWD. Kailangan ko ng abstract kasi malaki daw. Hindi ko siya naintindihan. Kailangan ko pang bumalik dito bukas. Ito ako ngayon sa billing. Ito yata yung billing. Ang ganda na dito, ang lawak na yung billing. Hindi kasi dito dati yung billing, ni-renovate la ito. Dinagdagan ng ano, nag-expand din pala. Ang lawak ng hospital, no, ang ganda na. Mang admitting Shanley. Si Shanley dito lang siya pwede pumasok, pero doon sa mga may mga rooms na ng mga patient, hindi na siya pwedeng pumasok. Dito pala yung admission. Ipa-photocopy daw to lahat yung mga result ni mama sa lab niya, lahat. Wala pa man, nag-photocopy pa man, dugay, galoading pa daw. Yung kabuuan ng hospital. Malaki ang improvement ng hospital na to. Dito yung entrance, doon yung exit. Doon ako sa tapat bumibili ng ulam. Doon yung daan papunta sa amin. Tapos doon sa highway kakanan. Pinagahan ko dito sa malasakit kasi may excess na si mama. Kailangan kong maghingi ng assistance sa DSWD. Ano pa lang, 7:30. Ewan ko kung yung sa labas pumila yun sila dito. Pumasok na ko dito sa loob Inatid ko si Shanley mga before 6 kasi 6:30 yung klase nila ngayon. So nag-gym lang ako mga 1 oras. Pumunta na ako dito. Kasi kung mamaya pa na ang pila na naman, kailangan kong sunduin si Shanley sa 10:30. Baka maalanganin ako ba pag malate ako. Pag hintayin ko pa ng after 8 ang pagpunta dito. Baka marami ng pila. Lunes pa naman ngayon. Wala pang tao sa counter. Ito na yung mga gamot ni mama. Sa bill ni mama kasi nga na siya excess. Kailangan kong pumunta dito sa tawag nito, director's office. Saglit lang pala magpa-firma. Walang masyadong tao ngayon, hindi matao masyado.
Sinama ko na si Shanley kasi para baka maabutan ng tanghali, lunchtime. Balik dito sa Malasakit. Grabe, hindi na lang inisang sabihin kung ano yung mga gagawin. Mula pa nung Sunday, sabi nila hingi nga na ako dun sa billing. Katapos kahapon pinahingi ako ulit. Ngayon pinahingi na naman ako ulit. Ang init. Pero okay lang. At least walang nabayaran. Na lang talaga may mga assistants kahit na nakakapagod, okay lang, ganun naman talaga Grabe yung gutom na nakaano ako dito na balik sa billing 4 na pang-apat ko na to na balik. Grabe talaga pag ganito yung hingi ka ng assistance. Kailangan mo talagang magpagod. Hungry siya, Lee? Hungry? Nag-request si mama ng avocado. Ano kaya kuhaan avocado? Imong mangustin haman. Ha? Lami siya, lami. Ayan, ito rin ang gusto niyang kainin ni mangustin. Okay siya, ma? Ha? Kumusta na yung ulo mo, ma? Magyapon. Sakit gyapon? Di man siya sakit. Dahil mura lang siya magdahunog ba? Sa imo lagi ng mata, ma, siguro, ma. Talaga siguro. Di man siya sakit. Pero aling asa. Baka magmurang siya. Ano dito? Ya, mo na dili ka katulog. Makatulog sa ay ka nakatubo na. Pagmata na ako. Muli na nga. Bago mani. Ito pa mani. Sa kaadlaw. Basura ni ma. Na wala kayong napansin kay Rhea? Tingnan niyo yung niya, 'di ba? Mas maganda siya pag ganyan yung buhok niya. Oh. Ayan parang si Don Sulweta. Si Ice Water, Queen of Ice Water. Mabenta ngayon ang yellow sobrang init kasi. Sama na siya. Uy, itapon na ba? Tapon, ano siya, bakukang, beetle ba yan? Nung linggo, pinalabas na si mama kahit hindi pa natapos yung hindi pa na-settle yung bill ba. Bait naman yung sa Malasakit kasi sabi niya na temporary ko lang to na parang para makalabas nga lang si mama at makapagpahinga na rin daw. Tsaka balik na lang ako pagka Lunes para asikasuhin yung excess niya sa sa DSWD. Actually nga, sabi ko doon sa sa Malasakit na baka hindi mabigyan si mama kasi hindi pa nag 3 months. Sabi niya hindi, pag bill naman daw ma-approve daw yan pag bill, pag admitted lang yung pasyente. Pero sa mga gamot hindi siya pwede mabigyan ng assistance. Kaya ayun, nagpasalamat naman ako at nakalabas na nga si mama kahit hindi pa settle doon sa billing. So depende lang talaga yan din sa sino yung ka-transaction mo kung mabait siya. Alam niyo, ang nakakapagod kasi talaga yung init. Grabe, talagang parang kinakain yung yung utak mo sa init. Binabakyum ba? Si Shanley nadamay tuloy kasi kanina kung uuwi pa ako dito, baka tama rin na ako bang lumabas ulit. Kaya sabi ko, diretso na lang kami ni Shanley doon.
Pero tinanong ko naman siya, sabi niya okay lang naman daw siya. Yun nga lang, sobrang init. So ayun, nung pagkadating ko dito, actually si mama talaga mula nung nakalabas na siya sa ospital, hindi siya nakakatulog. Kasi yung ulo daw niya may parang, hindi naman daw masakit, pero parang magaan na hindi daw niya maintindihan. So, hindi ko alam, sabi ko, bakit kaya nagigess-guess na lang ako. Siguro, sabi ko nga, sa mata niya yan. Kasi 'di ba pina-check up din namin yung mata niya. Yung sa mga ano naman niya, result sa mga test niya, okay naman, wala siyang pneumonia. Yun lang yung sa CT scan niya may konting something may diferensya doon, pero nakukuha lang din daw yun ng gamot. So ayun, yung problema lang talaga ni mama yung plema niya. Plema niya, pag inuubo siya, hindi nakakalabas, at saka yung yung may fluid siya sa baga niya. Yun naman daw kasi talaga yung karamihan ng sakit ng mga matatanda, yung nagkaka-fluid daw. Sa pala ni mama, sa 2D echo, tinanong ko siya. Sabi niya na ayaw na niya magpa 2D echo. So ayun, yun ang gusto niya, so hindi na. Ang lang niya sa akin, ang hiling niya sa akin, at narinig ko nga sila kahapon nag-usap ng kapatid ko na yung ipapadala nila para sa 2D echo, kung pwede sa na lang pagpapa check up ng mata niya, yung para makahingi ng clearance for opera ng katarat niya. Kasi parang yung isa niya, yung naoperahan na ng katarat, parang na rin, nagbo-blur na rin. Tsaka yung isa niya na dapat yung uoperahan ngayon, yung napa-check up na namin, na may nga siya, katarat, wala na talaga yun, hindi na yun makakakita. Siguro nga yun ang nakakapag ng ulo ni mama, kasi sabi din niya parang nasusuka siya. Nag-usap sila ng kapatid ko, nagtaka ako nung pagkadating ko dito na luha-luha siya, maluha-luha siya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi nga niya na usap na sila, sabi niya kay Verman na wag na lang siyang padala ng 2D echo, kung pwede, kung magkakaroon ng pera, na lang, yung gusto na lang niyang magpa-opera. Kaso yun nga, pag magpa-opera kailangan ng clearance. Pumunta na kami noon, yun, ipapaano ko na sana siya, magpapa-clearance na kami. Dati kasi yung niya, yung sa sugar niya is tumataas bigla, nagiging 200 something, magkatapos nagiging mababa. So kaya sabi niya, kaya hindi natuloy yun. Pero ngayon, kung magiging na yung okay na siya, sabi niya gusto niya talaga yung sa mata niya. Napaluha daw siya kasi yun nga ang sabi ni Verman, hindi na muna, kasi maghintay-hintay lang muna. Pagkatapos mga maya tumawag yung anak ng amo ni Verman. Sabi niya na magpadala ng pera para mapa-clearance na si mama sa mata. Magpadala siya. Kaya ayun, nagpadala na nga ng pera. Kaya na touch naman ako kasi siguro din naawa na rin siya sa kapatid ko. Kasi nga overdraft na nga. So, naawa siya kay mama. Hindi ko alam, basta yun, nagpadala ng pera para sa kay mama, na iyak si mama. Kaya pala na luha-luha siya. Sana na lang talaga yung niya, yung sa sugar niya at yung high blood magiging okay. Praying na sana magiging muna yung sugar niya para maoperahan siya.
nakakaano rin talaga, no, yung maniniwala talaga ako sa sinabi niyo na may mga blessing na darating. Sobrang pasalamat ko at akalain nyo, thankful, sobrang thankful si Bisaya sa mga taong may mga busilak na puso. Thank you so much. Natuwa rin ako kasi ang laki talaga ng ipinagbago ni Werman. As in, ano na siya ngayon. Tumatawag-tawag na siya sa akin. Sasabihin niya sa akin na kumusta na kayo dyan? Si Mama, ano nang balita? Mga ganun-ganon. Yun lang naman minsan ang kailangan natin. Yung may mangumusta ba? Kahit na wala talagang maibigay, basta kumustahin lang. Yun ang importante. At least parang luluwag-luwag din yung dibdib mo, yung pagod mo. 'Di ba? Totoo talaga yan. Yun talaga ang naramdaman ko ngayon na parang magaan. Lalo na pag yung may mangumusta lang sa'yo, yung tatawagan ka, kumusta ka na, okay ka lang ba dyan? Anong maitutulong, kahit walang maitulong, basta kumusta lang, simpleng kumusta lang, na nagiging okay ako. Kaya salamat at nagbago na rin si Werman. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa channel namin. I love you all from the bottom of my heart. God bless. Mwah!